Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adbyento. Kaya makikita nyo, 3 kandila na ng ating korona ng Adbyento ang nasisindihan. At ang Adbyento, mga kapatid, ay panahon hindi lamang ng pangakong kaligtasan ng ating Panginoon. Ang pinagninilayan natin ngayong Adbyento ay hindi lang kung paano nangako ang Diyos na ililigtas niya ang tao. Pero ang Adbyento ay panahon din ng katuparan ng pangako ng Diyos. Alam niyo, minsan may mga taong pilosopo. Kapag tinatanong mo, kapag sinabi mo sa kanila, di ba nangako ka? Di ba sabi mo? Di ba nangako ka? Anong sagot ng mga pilosopo? Ikaw naman, nangako na nga ako, gusto mo tuparin ko pa. Pilosopo talaga. Pero hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos, nangako at tumupad sa kanyang pangako. Kaya meron tayong Pasko. Kaya nga mga kapatid, maririnig natin sa mga pagbasa natin ngayong araw na ito, na ang Diyos ay tumutupad, nakikinig, nagbibigay ng ating mga hinihingi, hindi ayon lamang sa kagustuhan natin. Hindi na tayo mga bata na magwawala ka kapag hindi kagad na ibigay ang gusto mo. Hindi na tayo mga bata na kung minsan ikaw na ang nagdidikta, nagmamanipula sa mga matatanda para hindi sila mainis. Kaya tingnan niyo yung mga bata ngayon. Iba na Noon, ang bata kapag nagtantrum yan, kapag nagwala yan, titignan lang ng nanay yan. Pagsasabihan lang ng tatay yan, titigil na yan. Ngayon, anong gagawin? Pag nagkukulit, pag umiiyak, pag nagwawala, bigyan ng tablet yan. Bigyan ng cellphone yan. O huwag ka na magulo, maglaro ka na lang, maglaro ka na. Hindi na tayo mga bata. Sa mga pagbasang narinig natin, ipinatunayan ng Diyos sa atin na meron siyang natatanging panahon at paraan para matupad hindi lamang kung ano ang gusto natin, kundi kung ano ang makabubuti at nararapat para sa atin. Si Manoah at ang kanyang asawa ay matagal na naghintay. Baog ang kanyang asawa. Ngunit sila ay nanatiling tapat sa kanilang ginagawa. Nanatili silang naglilingkod pa rin, kagaya ni Zacarias. Hindi porket hindi pa nila nakukuha ang gusto nila, tumigil na ang mundo nila. Si Zacarias, bilang saserdote nung panahon na iyon, ay tuloy-tuloy sa kanyang paglilingkod. Kahit hindi pa natutupad ang dinadasal nilang mag-asawa. Sa kanilang katandaan, sa matagal nilang paghihintay, hindi sila lumayo sa Diyos. Hindi sila tumalikod sa Diyos. Sana tayo ganun din. Hindi porket hindi mo pa nakukuha ang gusto mo, titigil na ang mundo mo. Marahil wala tayo ng meron ng iba. Marahil hindi tayo ang katulad ng iba. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na magiging makabuluhan, hindi na magiging maayos, at hindi na magiging masaya ang buhay natin. Alam nyo ho, nung ako ay naimbitahang magbigay ng retreat sa Abu Dhabi, sa UAE, sa mga Pilipino, isang araw, ipinasyal nila ako. Doon sa pinuntahan namin, may nakasulat, POD. Ito ay para sa mga POD. Sabi ko doon sa Pilipino, ano yung POD? Father, parang sa atin yan, PWD.
Anong ibig sabihin ng PWD? Persons with disability. Persons with disability. Mga kapatid nating may kakulangan. Pero alam nyo kung anong ibig sabihin ng POD sa kanila? People of determination. Hindi tinitignan ang kanilang kakulangan, kundi ang kanilang kakayahan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, muli tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na tignan mo ulit ang sarili mo. Harapin mo ulit ang buhay mo. Hindi ayon sa mga bagay na wala ka. Hindi ayon sa mga bagay na meron ng iba. Sana, bago matapos ang taon na ito, muli mong makita, muli mong tanggapin, at pahalagahan, hindi kung anuman ang iyong kakulangan, kundi sa kung paano ka tinitignan ng Diyos araw-araw. POD. Isa kang taong may kakayahan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya at sabihin, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling na may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manan ka sa pagdating
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat